Okay, magandang gabi po at narito po yung ating latest bulletin, weather bulletin number 12 para po dito sa ating patuloy na pagbabantay dito sa Typhoon Ruby. So, kanina nga pong alas 10 ng gabi, pagkatapos tumama sa kalupaan ng bagyong si Ruby, halos yung posisyon natin 10 o'clock, nasa layo na po siyang 140 km east-southeast ng Katarman, Northern Samar, o kaya po ay talagang nandun na siya sa vicinity ng Dolores, Eastern Samar. As of 10 p.m. po yan. At napanatili niya po yung kanyang lakas ng hangin, 175 km per hour, at yung gustiness, nasa 210 km per hour pa rin po. At ang pagkilos niya po ngayon, bahagya po siyang nag-deviate pataas ng konti, kaya west-northwest na po siya at 15 km per hour. At ina-expect po natin, ito po yung ating satellite image, at ngayon po, ito ay patungo na sa mga susunod na oras sa may lalawigan po o probinsya ng Masbate. At base po dito sa ating track, so ito po yung ating latest track na pinalabas ngayon. Ito po yung halos forecast track ng Pag-asa base po sa latest bulletin. So ito po siya at nagkaroon nga po ng pagtama sa lupa kaninang 9:15 at dire-diretso nga po siya since ine-expect po natin na gagalaw siya sa direksyong west-northwest. So tatahakin nga po niya, papunta po yan dito, maaring sa susunod na mga oras, nandito po siya patungo sa may north part ng Masbate, then sa may area pa rin po ng Sibuyan, yung pong kasing kasunod na posibleng tamaan o yung pag-second landfall na tinatawag natin ay at tuloy-tuloy po siyang tatahak patungo po sa may Sibuyan, then dun po sa may area ng Romblon, at pagkatapos po ay sa may Oriental Mindoro, base po dito sa ating tracking na pinalabas po ng Pag-asa. At sa susunod, at sa ngayon po, nakataas pa rin ang signal number 3, at yan po ay dito sa Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Burias at Ticao Island, gayon din po sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte at Biliran. Samantala, signal number 2 naman po sa Camarines Norte, Southern Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Northern Antique, Aklan, Semirara Group of Island, Capiz, Northern Iloilo, Northern Cebu, kasama pa rin po ang Cebu City, Bantayan at Camotes Island at ang Southern Leyte. At dito naman po sa Luzon, itinaas na po natin ang Public Storm Signal number 1 dito sa Metro Manila, kasama po ang Pampanga, Bulacan, ang natitirang bahagi po ng Quezon, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Lubang Island, Calamian Group of Island, Cuyo, ang natitirang bahagi po ng Antique, at ito naman po ay sa Mindanao, sa Visayas rather, sa Visayas ang signal number 1, sa rest of Antique, rest of Iloilo, Guimaras, Northern Occidental, Negros Oriental, ang rest of Cebu, Bohol, Surigao del Norte naman po sa Mindanao, kasama po ang Siargao Island at ang Dinagat Province. So, ina-expect po pa rin po natin na talagang halos ang pagkilos niya base sa ating tracking, nasa typhoon category pa rin po siya. Ibig sabihin, malakas pa rin po ang bagyong si Ruby. So, yun po yung ating update at magbibigay ulit tayo ng latest bulletin number 13 mamaya pong alas 5 ng umaga.
At yun nga po, natunghayan po natin ang katatapos lamang na press briefing dito po yan sa Pag-asa. At pinangunahan po ito ni weather forecaster Fernando Cada. Mamaya po balikan lang po natin ang mga naidetalye sa aming pagbabalik. Kainan na! At syempre, hindi kompleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Magkaroon na po tayo ng kaunting recap tungkol po dito sa pinakahuling detalye tungkol po dito kay Bagyong Ruby na naibahagi sa atin ni Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Kanina lamang po yan sa katatapos lamang na press briefing. So alas 10 po ng umaga ng hapon ngayon pong gagabi no, namataan po itong mata ng Bagyong Ruby sa layo nga 140 kilometers east-southeast ng Catarman, Northern Samar. So ito po, ibig sabihin po niyan ay nakapag-landfall na nga po yan sa may Dolores, Eastern Samar. Kanina po yan 9:15 p.m. At ngayon po, taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 175 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 210 kilometers per hour. Inaasahan po natin na itong si Bagyong Ruby ay kikilos, yan po ay pa west-northwest na sa bilis na 15 kilometers per hour. Ibig sabihin po nito, nagbago po ulit yung direksyon na tinatahak nito po nga si Bagyong Ruby. Pero kahit po ganun na nangyari, ay ganun pa rin po yung ating inaasahan track. So after po nito maglandfall sa may bahagi po ng Dolores, Eastern Samar, yung second landfall po nito ay inaasahan po nating mangyayari naman dito po yan sa bahagi po ng Masbate. Yan po ay bukas ng hapon at inaasahan po natin dito ang malakas na hangin kasama pa ang posibilidad ng storm surge na maaaring umabot po ng 4.5 meters at magdadala rin po ito ng heavy to torrential rainfall. And after po nitong tumawid dito sa may bahagi po ng Masbate, yan po ay tatawid naman dito sa bahagi po ng Sibuyan Island, pati rin po dito sa may Romblon hanggang sa marating po nito ang Oriental Mindoro bago po ito makalabas ng tuluyan dito sa ating kalupaan. At yan nga po ay pupunta naman dito sa may bahagi po ng West Philippine Sea bago po ito tuluyang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaari po ito ay sa darating na Martes ng gabi. Sa ngayon po, nakataas pa rin po ang storm warning signal sa maraming areas dito po yan sa ating bansa. Unahin po natin ang storm warning signal number 3. Kabilang po dito ang Romblon, ganoon din po ang Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama na po ang Ticao Island at pati na rin ang Burias Island. Dito naman po sa Visayas, kasama sa storm warning signal number 3 ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte at ganoon din po ang Biliran. Sa mga areas po na aking nabanggit, inaasahan po dito ang lakas ng hangin nga abot ng 101 to 185 kilometers per hour. Sa loob po ito ng hindi bababa sa 18 hours. Ngayon po, dumako naman tayo sa signal number 2. Kabilang po dito ang Camarines Norte, Southern Quezon, Marinduque, pati na rin po ang Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Dito naman sa Visayas, kasama po dito ang Northern Antique, Aklan, Semirara Group of Islands, Capiz, Northern Iloilo, Northern Cebu, kasama na po ang Cebu City, Bantayan at ganun din ang Camotes Island, pati na rin po ang Southern Leyte. Dito naman po sa mga areas sa akin pong nabanggit, inaasahan po natin ang lakas ng hangin nga abot ng 61 to 100 kilometers per hour. Sa low po ito ng hindi bababa sa 24 oras. Dito naman po sa signal number 1, kasama po dito ang Pampanga, Bulacan, natitirang bahagi po ng Quezon Province, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Lubang Island, Calamian Group of Islands, Cuyo at pati na rin po ang Metro Manila. Again, kasama na po sa signal number 1 ang Metro Manila. Dito naman po sa Visayas, kasama po sa signal number 1 ang natitirang bahagi po ng Antique, natitirang bahagi po ng Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, natitirang bahagi po ng Cebu at ganun din ng bahagi po ng Bohol. At para po sa Mindanao, signal number 1 sa Surigao del Norte, kasama na po ang Siargao Island at ganun din ang Dinagat Province. Sa signal number 1, ibig sabihin po nito, inaasa naman po natin ang lakas ng hangin nga abot ng 30 to 60 kilometers per hour within at least 36 hours. So, po patuloy po natin babantayan kung ano nga ba ang development pa. Dito po yan sa binabantayan po nating Bagyong Ruby na patuloy po ang pagkilos. Dito po yan sa may bahagi ng Visayas region.
At yun po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update sa mga susunod na oras. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Morla Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo.